At magandang oras sa lahat ng ating mga ka-TH, mga kababayan sa buong sulok ng Pilipinas na nanonood ngayon, at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa pagkakaiba ng ill-gotten wealth at unexplained wealth. Ano nga ba ang pagkakaiba nito? At sino ba ang mga taong nagtulong-tulong para mapatalsik si Ferdinand Marcos para makuha nila ang mga nakatagong ginto nito? Dito matutunghayan natin at malaman natin sa bidyong ito, courtesy ng ating kapatid Abinids. Narito ang video. Ill-gotten wealth, saan explain wealth? But before that, kung bago ka pa lang sa aking channel, ikaw po ay aking nayayahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos ni Apid ko. Magkaiba ang ill-gotten wealth, saan explain wealth? Ang sigaw naman ng mga dilawan, magkapareho lang daw ito. Panuorin ang maikling video clip na ito. Hindi yan ill-gotten wealth. Sabi ko nga, unexplained wealth. Bakit po siya unexplained? Unexplained? Kasi si Marcos lang naman ang makakapag-explain kung saan nanggaling yung kayamanan niya. Because Marcos, bago naging presidente, multimillionaire na yan by the dollars. Mga kapatid, ipapaliwanag ko po sa inyong mabuti para naman mabuksan ang inyong mga puso't isipan, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na hanggang ngayon ay nahatag pa rin ang pag-iisip ng mga dilawan. Pakinggang mabuti ng inyong maunawaan. Ayan, totoo nga yung nahatak ng mga pag-iisip, kasi talagang nakatatak sa mga Pilipino noon, nabudol-budol kasi ni Cory dahil sa revolusyon na yon. Kaya napakaraming taong pumunta doon dahil ang nangunguna doon ay talagang funded. Binayaran yon kasi ang Amerika ay isa sa mga players para magkaroon ng revolusyon. Merong merong usapan yan, sila Fidel Ramos, Cory Aquino, Enrile, para patalsikin talaga si Marcos dahil balak ni Marcos gumawa ng tinatawag na Asian dollars. Ang Asian dollars, yan ang piso na kasing laki ng halaga, equivalent sa dollars. Kasi tayo ang mas maraming backup gold reserve noon kaysa Amerika. Kaya natatakot ang Amerika na baka ang Pilipinas ang sisikat at maging superpower sa Asia. Kung natandaan nyo, ang isang pruweba nito ay yung panahon ni W. Bush. Di ba, nung pagsabog ng Twin Tower, yung binomba yun, mayroong isang interview kay W. Bush kung sino o anong bansa ang mayaman. Ang sabi ni Bush, siyempre, ang Pilipinas. Kaya nagtaka ang mga tao kasi hindi nila alam na kung ano talagang nangyari sa ginto ni Marcos. Ang ginto ni Marcos ay nalaman niya ng Amerika na galing yan sa treasure hunting at sa World War II loot. Yung lahat ng ninakaw na ginto sa Asia ng Hapon ay nadala kasi sa Pilipinas. Kaya alam yan ng Amerika, kaya gustong i-claim yan ng Amerika kasi alam nila na hindi talaga kay Marcos yun, kundi napunta lang kay Marcos dahil treasure hunter si Marcos. Kaya yan ang isang titingnan natin na kung bakit nawawala ang mga ginto ni Marcos. Dahil mayroong nag-claim. Pwede kasing i-claim yan kasi kapag war loots ang tawag, yung mga nakaw sa giyera, ay talagang ibalik yun sa may-ari. Kaya yan, dahil sa natatakan na ni Marcos, ang mga gintong yon ay na-remelt na-smelt, ginawang gold bars na may tatak na Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya yan ang hindi natin alam kung paano nangyari na makuha yan ng Amerika. Sa palagay ko, nakuha na eh. Kasi dumami yung ginto ng Amerika sa Fort Knox. At yun na yung kanilang backup sa kanilang gold. Make that backup nila sa kanilang dollars na tinatawag na ampaw or fiat money.
dahil wala talagang silang backup gold na marami. Pero yung dolyar nila ay number 1 in the world. Ang ginto natin, ang sabi nila, ang ginto ng Pilipinas, ang sanhi ng pagiging number 1 ng Amerika sa currency na dolyar. Kung walang backup ang Amerika, hindi sila number 1 eh. Sa ngayon, ang kanilang dineklara na reserves nila ay ng Amerika ay 8,000 tons. Wala sa kalahati ang China. Ang China ay mayroon lang 2,000 tons, ang Russia 3,000. Kahit pagsamahin pa yung Russia at China, hindi yun makakatumbas sa ginto ng Amerika. Pero ang ginto ng Amerika, kahit pag-ipon ng ginto, hindi rin makakatumbas sa ginto natin na naipon ni Marcos. Kaya yan, pinagplanuhan niya si Marcos, kaya tumalsik. Ngayon, ang kanyang kayamanan ay nagiging parang tinatawag na legend na lamang at mythology. Pero ang totoo niyan ay meron talagang humawak niyan. Okay, balik tayo sa video ni Kapatid Abinids. Bakit tinawag itong unexplained wealth? At yung iba naman, ang tawag nila dito ay divine wealth. May sagot ka ba, kapatid? Kung may sagot ka ay maaari ka mag-comment dyan sa comment section sa baba. Dahil hindi nila malaman kung saan nanggaling ang yaman na ito. Pero ang totoo ay kompleto ng mga dokumento mga Marcos na magpapatunay na sa kanila ang yaman na ito. Kaya nga sila napawalang sala sa lahat ng kasong pangungurakot na isinampa ng Administrasyong Aquino. Ayaw lang tanggapin ng mga tao dahil napaka-imposible nga naman ang mangyari ang ganitong napakalaking kayamanan. Napaka-imposible din na kinurakot niya ito sa bansa natin dahil sobrang laki ng kayamanan ito. Walang ganong kalaking pera ang Pilipinas. Ayan, totoo yan. At kahit pagsamahin mo ang buong yaman ng Amerika, mas malaki pa din ang sinasabing hidden wealth ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ito yan mga kababayan, itong sinasabi nila na nagnakaw daw si Marcos sa Pilipinas. Paano mo nakawin yung walang pera, di ba? Paano mo i-bank robbery ang isang bangko kung walang pera? Ang Pilipinas ay kukunti lang ang pera eh. After World War II, dumami ang ginto natin dahil kay Marcos. Kasi yung ginto nga sa giyera, kung saan-saan na bansa yan sa Asia, ay napunta sa Pilipinas. At alam naman natin na napakamarunong ni Marcos, di ba? Kapag mayroong treasure hunter na nakakuha, ay kukunin niya, di ba? Katulad ng Surigao Gold sa Magruyong, Tandag, Surigao del Sur. Napakarami nun, di ba? Inutusan ka agad ni Marcos na kunin yung espadang ginto doon. Binigay din ni sa mga constabulary ni Morales, si Mang Morales ang nakakuha noon. Hanggang ngayon, buhay pa yun eh. Pumunta nga ako ng Magruyong nung nakaraang 5 buwan na ang nakalipas. Pinuntahan ko mismo yung lugar at meron nga akong na-detect doon gamit yung scanner natin na Proton. Iwan ko lang kung napanood nyo yung video, meron akong na-detect doon na hordes. Marami siya sa scan. Baka meron pang naiwan doon. Kaya nga, marami talaga ang ginto ni Marcos. Dahil lahat ng treasure hunter noon na nakakuha, basta't malaman niya, ay papakuha niya. Kasi gumawa siya ng batas na lahat ng treasure na nakabaon ay pagmamayari ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya hanggang ngayon ang batas na yan ay nandyan pa rin yan eh. Hindi yan natanggal. Kaya ingat kayo sa pag-treasure hunt nyo. Huwag kayong maingay kasi pwedeng kunin yan ng gobyerno. Lalo na pag wala kayong permit sa paghukay. Pero kung kukuha naman kayo ng permit, napakalaki ng permit eh. 10,000 ang permit ngayon. Noon pa yan na rate, 10,000. Bakit ka magbigay ng 10,000? Wala kang makuha, di ba? Ikaw pa yung gumastos. Kaya hindi pwede. Pero sa legality, kailangan meron. Kaya kung mag-treasure hunt kayo, ay dapat itong patago at palihim. Okay, wag nyong ipakita, wag nyong sasabihin para hindi kayo ma-penalty.
Ganyan yan, merong batas si Marcos na ginawa para sa treasure hunting. At kapag napulot mo lang yan, meron kang hati niyan. Pero kung sadya mong hinukay, wala. Kukunin talaga yan. Yun ang nakasaad sa batas. Pero kung kumuha ka ng permit, hati na naman yan. Grabe, no? Pero yung batas na yan ay napakinabangan ng mga sumusunod na presidente. Ganon din ang ginawa nila kapag may makahukay. Darating kaagad yung helicopter, di ba? Kukunin yung nakuha mo. Okay, so, ito, balik tayo kay FM. Kaya nga, paano mo, pag nakawan, ang bansang walang pera? At kung may pera man tayo noon, ay kukunti lang. At itong ginto ni Marcos, ay halos buong ginto to ng sanlibutan eh. Kaya walang ganong kalaki na pera ang Pilipinas. Ay imagine yung sa Brussels, di ba? Ginto na nakadeposito yun. Ay merong 8 billion ba yun? Hindi ko na matandaan eh. Dolyares ang halaga. Noon pa yun. Ngayon ang tagal-tagal na, malaki na ang tubo. Kaya nga tinatawag yan na infinity account. Hindi na mabibilang yan. At saan kaya mapunta ang kapital niyan? Ang interest ay pwedeng makuha yan ng pamilya ni Apo Lakay, the spiritual wonder boy. Alam natin kung sino yan. Wala namang ibang wonder boy na anak niya, isa lang. So, pwedeng ang interest ay mapunta niyan sa Marcos family. Pero ang kapital niyan, yung main deposit, hindi yan makukuha kasi war loot yan eh. Galing yan sa gera, kaya kung Amerika ang hahawak dyan, hindi yan makukuha ng Marcos family. Pero at least mayroong hati sa interest, di ba? Sigurado meron. Alam nga namang wala. Kay Marcos yan eh. Okay, balik tayo kay kapatid Abinids. Bakit mo siya pagnanakawan? Kung alam mong wala ka namang mananakaw sa kanya. Ayan. Tanga lang. Tanga. Ang gagawa noon at hindi ganon si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na isang napakatalinong tao. Yung isang bank account lang ni Marcos sa Brazil ay nagkakahalaga na ng $987 billion. Ayan, may 87 pala. At kapatid, 1970s pa yan na nakadeposit doon. Kung a-applyan natin ang inflation rate at bank interest, ay baka aabot na yan ng $250 billion. Take note, na gold deposit yan. At yung gold price noon compare sa ngayon, ay ang layo na ng difference. Kahit ang Amerika ay walang ganyang kalaking tangible wealth noon. Ang meron lang sila ay dolyar na ampaw. Kumbaga, talbog dahil walang malaking gold backer. Kaya nga, nagalit ang Amerika kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos nang malaman ito ang balak niya na gumawa ng sariling currency Ayan. Southeast Asia. Ayan na, ayan na. Gamit ang gold niya dahil tiyak na matatalbugan Tiyak. ang dollars nila. Kaya, simula noon, siniraan na nila si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa pamamagitan ng local at international media para papagsakin ito. Plinano ng Amerika ang pagpapabagsakan dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Nakipagsabuatan ito sa mga dilaw at kay Fidel Valdez Ramos Ayan. para matagumpay nilang mapalis ito sa pwesto. Ang binalak ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noon na gumawa ng sariling currency gamit ang gold ay gagawin din sana ni Gaddafi ng Libya sa Africa at mga Arab countries sa Middle East. Pinahayag ito ni Gaddafi noong 2008. Ayan. Kaya simula noon ay siniraan na siya sa pamamagitan ng international media ng Amerika gaya ng ginawa nila kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. O ayan, so nakita nyo na, nalaman nyo na mga kababayan kung bakit nagkagano na nawawala ang mga gintong yan. At kung hindi man yan nawawala ay nandyan lang yan, pero mahirap talaga kunin kasi meron ding nagkagusto, di ba?
parang yung mga hayop sa kagubatan na halimbawa yung tigre ay nakahuli ng usa, pero nang makita ng mga wolf, nakita ng mga hyena ang tigre na mayroong nahuling usa, ay aagawin ito ng mga hyena at mga wolves. Kaya ganyan yan. Kasi napakaraming ginto niyan eh. Sabi nga ni Marcos noon ay, who owns the gold controls the world. Tama yan, di ba? Kasi who owns the gold ngayon? Di ba Amerika? Sinong nagkontrol ng sanlibutan ngayon? Amerika. Kasi makita naman natin sa analytics, sa gold reserves, na halos kalahati lang ang buong mundo, halos kalahati lang ang meron ang buong bansa maliban sa Amerika. Kahit pag-ipon-ipunin yun, lahat ng ginto ng buong bansa sa sanlibutan ay mataas pa rin ang deposito na gold reserve ng Amerika. At yan ay utang nila kay Ferdinand Marcos. Dahil nakuha nila mismo. Noon sa panahon ni Douglas MacArthur, meron silang nakuhang Yamashita Treasure Site. Kaya nga nila tinorture kung hindi niyo alam, tinorture nila si Yamashita, yung general, para sabihin kung saan yung treasure site na kanyang ginawa. Sa alam ko ay merong nakuha sila Douglas MacArthur sa mga treasure site ni Yamashita mismo. Kasi binitay nila yung tinorture. At siyempre kumanta na rin si Yamashita, pero tinuluyan din. Bitay talaga yun, literal na tinalian ng lubid sa liig si Yamashita. Hung by the rope. Yun ang sentensya sa kanya, pero nakuha ng Amerika. At alam niyo ba yung tinatawag na Black Eagle ng Amerika? Yun yung Central Intelligence Agency nila. Yan ay nagawa daw yan na agency dahil sa ginto ni Yamashita. Diyan funded yan. Kaya talagang malaki ang naitulong ng Yamashita Treasures sa pag-angat ng Amerika. At iba rin yung nakuha ni FM na Yamashita Treasures. Hindi naman lahat ng treasure ay kay Yamashita. Meron kay Prince Takeda, merong sa Emperor, at meron pang sa ibang generals, mga kapitan, at merong mga ginto na individual soldiers lang. Kaya yan ang buong kwento. Kaya marami ang nagsabi na haka-haka lang yan, mga ano lang yan, guni-guni. Hindi yan guni-guni kasi kung hindi totoo, walang kwento. Di ba kung walang uutot, ay wala namang baho. At kung may baho, ay mayroong umutot. So ganun lang yun. Walang chismis kung walang pinanggalingan. At walang usok na maitatago. Alright. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong panonood. Pero huwag niyong kalimutan i-subscribe sa mga bago pa lamang na ating channel para palagi kayong updated sa mga uploads. Hanggang sa muli, God bless the Philippines. Paalam.